Ingon rin sa verse 12, Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Verse 13, Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and he himself tempts no one, or he does not tempt anyone. Verse 14, But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then, when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is fully matured, it brings forth death. Let's pray. Father, salamat sa iyong mga pulong. Amo na po mabatian at matunan kag kabuntagon, Lord. We pray for your Holy Spirit. Matabangan mo Ginoo na makasabot sa iyong mga pulong karon ng pagatunan. Salamat, Lord, for this privilege to learn padayon sa iyong mga pulong. In Jesus' name I pray. Amen. Halip sa pag-ibig. Sa mga bilabay nga simana, nakita nato no sa verse 2 to 11 nga ato makita na si James nagisgot siya ining verse 2 to 11 may tungod sa unsay response nato dapat sa mga pagsulay. If you look at verse 2 to 11, kung imo nang basahon, no? Di lang siguro karon, pero if you have time, katong gitunan na to, mga binabay nga simana, verse 2 to 11, ato makita dra nga gitudluan ni Pablo sila kung sa'y dapat nilang response sa mga pagsulay sa kinabuhi. Isip mga Kristohanon. There is a right response. Ato makita sa verse 2 to 11, na sakto nga response sa mga pagsuway. And our best example ganing pagsulay, no, responding sa mga pagsulay is our Lord Jesus Christ. Hebrews 12 verse 2 to 3. And that is what we can see sa verse 2 to 11 nga kamatuoran nga there is a right response, na isakto gyud nga response kung naay mga trials maabot sa kinabuhi. Meaning to say, napog yung mga sayop na mga response. And ang yawag ni James nga ilang pagkabuhaton, isang sakto. Which is, sa verse 2, ang sakto nga response, kung na yung mga pagsuway, isingon si James, count it all joy. Inyo na isipon nga kalipay. Why? Because of verse 3, ingon si James, because kani siya magbunga ni ninyo, or maghatag ni ninyo, o endurance. In verse 4, ato ko nakita nga, sa atong paglahutay sa pagsuway, dapat pagod nato nga mulahutay kita, o dapat pagod kita mulahutay sa atong paglahutay tungod kay sa atong paglahutay sa mga trials naadra ang spiritual growth. Sa verse 4, ingon sa verse 4, and let perseverance have its full effect, or full work, perfect work, so that you may be perfect, you may be mature. Dito kaya nga ito makita na sa mga milabay nga simana. And also, verse 5, just want to review this nato. Ato nakita na kung wala ta kay dita kay bawon sa ibuhaton during trials, is na ay hindot kay gitudlo. Si James ug ang Ginoo kanato. When we do not know what to do during trials, we are to ask God in faith for wisdom para ta makaibaw sa ibuhaton nato sa mga pagsuway. Kung sa verse 9 to 11, last week nga giwali nato, atong nabatian nga mensahe, is si James sa verse 9 to 11, naghatag siya og specific nga mga pagsulay nga ilang giagian. Kung sa mga pagsulay nga giagian sa mga Jewish Christians, mga Hudiyo, mga Kristohanon, is poverty. So verse 9, ingon dire, but the brother of humble circumstances, or but the brother nga pobre, nga kabus, gisugo ni James sila to boast in his high position. O gisugo pa ni James ang mga dakong mga Christians
Dili sa pagpasigarbo sa ilang kadato, pero to boast in their low position, isip nga nag-identify sila diha sa kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo. And so ato nakita sa verse 2 to 11 mga igsoon, unsa may sakto nga response nato in trials. Unsa may sakto nga response nato sa kapobrehon nato. Unsa may sakto nga response sa kung dako ta o kung wala ta kay bawon sa ibuhaton. Dapat ita mangayo sa Ginoo. Ug ato nakatunan nga kung mag-agitag mga pagsuway, tan-aw din nato ni nga kalipay. Ug nindot kay nang atong na-learn no, in the past few weeks nga mga butang. But in verse 12, which is a verse 12 na takaron, ang ato makita dire sa verse 12 is si James climaxes to what he said sa verse 2 to 11 about trials. Mitag climax, kung sa bungtod ba, pinakataas na ni. Muna ni ang conclusion ni James. Kung sa gi-conclude ni James sa verse 12, muna ni siya. Blessed is a man who perseveres under trial. And here sa verse 12, sa versikulo 12 ng igsoon, ato makita nga si James, ni-conclude siya sa from verse 2 to 11. Na iba, nag-isip siya about pagsulay dira. Sa verse 12, ni-conclude siya nga, blessed is the man who perseveres under trial. Yung si James, blessed is the man. The word blessed is pareha na siya nga word na gamit ni Jesus sa Matthew 5. Di ba? Katong Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Blessed, that is, daghan kayo sa Matthew 5. Blessed, that is, maunay gitawag ng Beatitudes. And sa verse 12, ang ato makita, kay mao po niyang word na gigamit ni James. Blessed. Now, the word blessed, sa Greek, makarios, it means, if you have notes with you, hindi nga inyo ma-take note, kung ang word na blessed, it conveys the idea, or naghatag ni siya idea of being especially favored, or divinely favored. It means you are specially favored, you're blessed, you're fortunate, you're privileged. Sa kini nga word dire nga gigamit ni James nga blessed, it speaks of having the privilege nga nakadawat ka sa favor sa Ginoo. And that is what it means sa giingon ni James dire nga blessed is the man who perseveres under trial. Ang ato makita dire mga igsoon, kay ang tao day nga mulahutay sa pagsuway. Ang Christian na mulahutay sa pagsuway, he is divinely favored. He is especially favored by God. In other words, he is privileged, recipient of God's favor. Dako kayo ni nga pribilehiyo nga imong naan imong nga madawat nga favor sa Ginoo. You are blessed. Now the question is, why is the man ngano ang tao nga mulahutay in trials is privileged man to receive God's favor? Why is the man, or what is the reason, kung sa may rason na ang tao nga mulahutay sa pagsuway, blessed siya? Ingon si James sa verse 12, for once he has been approved. Ganun blessed niya ang tao nga naglahutay sa pagsuway, tungod kay sa dihang ma-approve siya, meaning to say ka nang approved dira, daning verse, gibutan na ako diri for us na din makafollow ta ba? For once he has been approved, the word approved dira kay mura ka nang approved ka ba? Na ikaw tinuod, genuine ang imong pagtuo. For once he has been approved or stood the test, ipasar siya, sa ingon ni James, he will receive the crown of life. Ato makita sa verse 12 mga igsoon nga, ngano ang Kristohanon, he is favored by God. He is a recipient of God's favor. O kadawat siya sa pabor sa Ginoo. Why? Because sa dihang
Gipasar siya, gipasar siya. Sa mo, what will the person nga nilahutay receive? He will receive. That is the future tense. He will receive in the future. What award will he receive? The crown of life. This is why si James mingon siya nga blessed ang tao nga mulahutay in trials. Why? Because kini nga tao nga mulahutay in trials, he will receive something in the future. And remember, it is a future nga reward. Dili na siya present nga reward. Kaya kung mingon ka ba nga, milahutay mo ko Lord, wala lagi reward. If you read this, wala mingon rin nga, you will receive. But mingon rin, He will. Or wala mingon rin ba nga, karon mo ka-receive ka ba? Mingon rin, He will receive. Kung sa'yo ma-receive niya, the crown. And not just any crown, di lang ni corona. Now in the first century, kabalungan kita no, kanang bisan sa Olympics, gikan gina sa Greeks nga dula or nga event. In the first century, ang mga athletes sa unang mudaog sa mga dula, ang naslay reward. Sa diyang mudaog sila naslay reward, ang tawagan na kay wreath. Kanang dahon nga, kita mo nang ibutang rin nga dahon sa ilang ulo. That signifies their victory. They have won, nadaog sila sa ilang duwa. Now in here si James, gigamit na niya nga word. But dito interesting kayo kay ang hatag na or giingon ni James diri nga reward is dili wreath, dili ka ng corona nga kanang dahon lang. You look at sa sumpay, ingon diri si James, he will receive the crown of life. Sa ubang translation, the crown of, that is life. So ang corona diri nga gipusog ni James is none other than eternal life. This is what James is saying here. Nga ato makita. So this is not just any crown. Ganun mo yung kita ba nga, kung si James nga blessed yun ang tao, kumulahutay siya sa pagsuway. Ikaw karon na nakipagsuway niya, mulahutay ka until the very end. Why are you blessed? Because ang imo madawat nga crown is not just any crown, but this crown is the crown of eternal life. This is why James, ingon yun siya, the crown of life. Pwede rin siya ingon ng crown nila. But interesting tayo, gibutangan yun ni James nila nga of life because gipasabot ni James na dili lang corona ang imong madawat, dahon wherein malaya lang, kilala ka adlaw. But what you will receive when you endure trials is the crown of life. Pag dindot kayo ng mga igsoon nga itong masabtan, makita. The man who endures trials is blessed because he will receive the reward of eternal life from God. God will reward those who persevere in trials in this life. Balik ko na ko. God will reward. Now for some Christians, no, mamuning bantayan nato ba? Now we as Christians, murag di na tagalan ng reward. Murag against ka tag-reward kay murag wrong motive. If moingon ta nga, mulahutay ko para sa reward. Sometimes ato bisan nato no sa una, ako pag una ba when agis ko ka nag-reward, dili na dapat mo imong motibo. Mulahutay ko para ko makadawat og reward. Mo na ako pag una sa una, even siguro ninyo, mo na pag una ninyo nga ang motive dapat sa dihang mulahutay ta is Christ. Di ba? It is Jesus Christ. But in this verse, I want us to understand kasi James diri ang gibuhat is ang iyang gihimo nga motivation, usang motivation para mulahutay sila is eternal life. Tanawa, balik ko lang magbasa, verse 12. Blessed is a man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life. That speaks of motivation ng igsoon. Ang gihimo ni James diri ba kay ang eternal life, gihimo niya motivation para ka mulahutay. And then there's nothing wrong ana.
Kaya even sa James, wala yung gibuhat diri. Sa James chapter 1, verse 12. What James is doing here is, gisugo ni James nila na endure in trials because God will reward them with eternal life. Please open your Bibles with me po sa Revelation now. Revelation chapter 2, verse 10. Di ko na lisod pangitaw ng Revelation because sa pinaka-last ng book sa Bible. Revelation chapter 2, verse 10. Sa iyo sa Revelation chapter 2, verse 10. This is word ni Jesus. Si Jesus naging unali to those suffering Christians. Ingon siya. Similar na niya gingon. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. And in here, it is similar, no? Pariha na kayo ang gingon sa ni James. Nga, sa Revelation, ang gingon ni Jesus, be faithful, even to the point of death, because I will give you, that is a motivation, I will give you the crown of life. And in here sa James, kung balik sa James, mo po ang point ni James. So, I want us to understand ba nga, rewards, making rewards as a motivation is not wrong. It's not wrong. Hindi siya sa iyo. Because we think, magod, it is wrong. Kay, malig na, wrong motive na sa Christians mo, object kita, mo kontrata, because ang ato obedience dapat is to Christ. And ang ato dapat obedience should be pure. Should be ka na bang unmotivated by any future reward. Masabtan din na nato, tinuod din na. But, in this verse of sa Revelation, ato po din makita nga, one motivation po din nato, not the ultimate motivation, but one of the motivation po din nato, for us to endure trials, is that in the future, we will have eternal life. I hope and pray nga ito ng mahimong po motivation in our life. Because for many of us, no, murag unmotivated kayo ta, murag kapuyon ta, mga tubang naman tagpagsuway, kapoy, murag yung kapoy, murag yung dili na ko, reklamo ta. But you know what? One motivation na dapat natong himuon, or atong dapat himong motivation is natin eternal life. We have eternal life. Now, I want to clarify lang nato nga kini nga butang. Si James ba is not saying dire nga ang basis of eternal life is tungod kay may persevere ka. But the basis we know, no, kabalo naman kita nga why we have eternal life is tungod kang Jesus Christ. James is not saying here nga ang basis of your eternal life is tungod kay may endure ka in trials. Kaya contradict na sa ubang ng mga passages sa Bible. Because Christ is the only one na makahatag nato o eternal life. John, ingon rin sa chapter 5, klaro kayo ingon si John, 1 John chapter 5, verse 11. Verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So meaning to say, kung imo tanawon gyud sa Bible, ang eternal life is madawat ra gyud nato only in Christ. Wala gilain paagi para madawat nato kinabuhi wala katapusan. But in here, what we see is a motivation nato. Dili ni ang basis nga nung ta maka-inherit og eternal life. But ang ato motivation as Christians is because we have eternal life in the future. And so this is why si James, mingon siya, blessed is the man. Blessed is the man who endures trials. Now, I know sa Bisaya is ang temptation ang gigamit na, di ba? I don't know kung nakabantay mo na, pero temptation ang gigamit. Tentasyon. Pagsuway, as a verse 12. But pagtintala, but I would go sa kanang word yun is mas better nga i-render na siya, ang i-translate niya na is
pagsuway. Because sa verse 13, yan ang temptasyon. So, gusto na ko na i-clarify, maybe later ito na maklaro, pero bumalik sa point sa verse 12. So, yung si James, blessed is the man. So, ikaw mga Christian. You are blessed when you endure trials. You are favored by God. Makadawat ka o paburo sa Ginoo. Dako nga, panalangin sa Ginoo, matawag na to. When you endure trials. Kasi diha mo endure ka sa trials, you have been tested, you have been approved, God will give you, reward you, with eternal life. Kung wala ko kabalo ninyo, pero kung ako pa isguto ng eternal life, kung kwarta, compare kwarta o eternal life ang papiliw na to, or nako, I would choose eternal life. O mas dako gini ang eternal life na madawat o mas nindot is diya. And this is what God promises to those who endure in trials. Now, what does James, sa may punto ni James sa verse 12? Nag-ingon mo siya, blessed is the man who endures trials. Kaya makadawat siya eternal life. I want us to understand the purpose of James sa verse 12. Ang purpose ni James sa verse 12 is, gi-encourage niya mga believers to endure trials faithfully. Diba, what is the tendency mo natin mga pagsuway? Kung we give up, ganantang undang, ganantang nga mawa na ni, or like, ganantang nga maikyas, ganantang nga dili matubang nga na. But even si James, sa verse 12, ang iyang game pointer is, gi-encourage ng mga believers na endure in trials. Endure in trials faithfully, so that you might receive the reward that God has promised. Para ka makadawat sa gisaad sa Ginoo, which is eternal life. Kung dito kini karon nga makita mga igsoon na as Christians, dili ta dapat mo give up in trials. But we are to endure trials good in our life. Trials man na of poverty, trials man na kay sakit, trials man na loved ones nimo nga nawala, any kinds of trials. Tanan ng mga trials dapat din nato nga kita mo lahutay ka. Why? Because you are blessed kung malahutay ka. Because you will have, God will reward you in the future na mao ang eternal life. So sa verse 12, padayon ko sa verse 12, sa ni James. Si James, may further comments siya about the crown of life. So verse 12, kung saan man ang crown of life? Kung saan man ang eternal life? Kung si James, which the Lord has promised to those who love Him. You notice that word nung which the Lord has promised. Ang ato makita din mga igsuon is ang kinilang crown of life, gi-describe pa kini ni James ba? Kung saan man ang crown of life, kung saan man ang eternal life. This is the Lord's promise to those who love Him. So meaning to say, eternal life is not para sa tanan. Although, mabuhay yung tahan doon sa antod, kay we have spirit man. We have a soul. But ang point is, asa ka pa doon ba? Will you be with God? Kauban mo rin mong ginuhang doon sa antod? Or apart from God, buwag ka sa ginuhang doon sa antod? So, in this verse, ato makita nga, eternal life with God is promised daily sa mga tao rapod nga nagahigugma gyud sa Ginoo. I want us to observe lang pod nga ang kining love ba o endurance kay ato makita nga connected ayo. When we endure trials, it shows of our love sa Ginoo. Diba? When you give up, what does that show? You do not believe God. Wala kaming salig sa Ginoo, kaya naman, wala kaming salig na mag-uban siya nimo sa mga pagsulay. You notice na ingon yun si James rin which the Lord has promised to those, wala mingon siya ba? To those who endure. But yan ang giusap ang word, ingon siya, to those who love.
Him. Meaning to say, ang kining endurance ug ang love is connected ni. You cannot endure if you do not love God. And you cannot say you love God if you do not endure. Di ka mo nautay sa imong pagtuo diya sa Ginoo, sa pagdalagad sa Ginoo. Indot kini siya nga makita mga they endure and we endure. Why is that? Why we endure? Because we love God. So, importante nga ato makita ang connections of endurance ug love nato sa Ginoo. Love and endurance are related, connected to each other. In enduring trials, we are loving God. And that is what we can see in that verse. So sa verse 13, ato ta sa verse 13, which is, one is explain na naman ni Gamay. Somehow complicated din siya, di ko siya complicated, pero importante lang ang natin klarohon dire. Sa verse 13, di mong tanaw, sa verse 13, let no one say when he is tempted. So kung muna tanaw sa verse 13, murag, di connected siya sa verse 12. Di ba? Okay, what is important ka ito masabtan rin is, ang kining verse 12 ba, na trials o pagsuway, o kining word na tempted is the same word. Sa verse 12, ang word nila sa Greek is perasmos. Sa verse 13, ang word nila na tempted is perazo, verb na siya nga form. Ako lang nag-compare na, ako lang na gusto iingon for us to see ba, kapariha siya, perasmos o perazo. It means, duha ka butang. Either it means trials or temptations. Duha ang meaning aning usa nga word. Or duha nga word, perasmos o perazo, which is parihara. Balik ko na ko, ang point na ko dire is, which is ang uban scholars, uban mga commentators, kuhaan ko ganun, naghay mga pag-discuss ani. Pero ang point na to dire is, ato makita ba sa verse 12, si James nag-discuss about trials. Mauta na ko, bantayan na to sa Bisaya nga Bible na to. Temptasyon ang gamit ra. Because ang ubang translators, monas nila ang ilang gitake nga pasabot. But I would go, sa kanang verse 12 ra is, it talks about trials. Pag-isulay na. Kung sa verse 13, temptasyon. So, gigamit ni James ang duha ka meaning sa word nga perasmos o perazo. So, what do we see here? So, ito makita. Connected ba in verse 12 to 13? Or bulag din sila? Nindot nga ito masabtan mga igsoon na kining verse 12 of 13 is connected din siya sa usag-usag. Okay? Nga naman na connected man nga. Sa verse 12, gisgot na siya trials. Sa verse 13, temptasyon na may gisgutan. Why do we say na connected man siya? Because I want us to understand na sa verse 13, ang ibuhat ni James dire is iyang giila na ang trials in our lives will always lead to temptations yun. Balik ko na ko. Ang mga pagsuway sa ito kinabuhi, muli yun na, matod yun na sa pagka, na ikaw matintal ka. You get the point? Trials in our lives leads to temptations. Ang kining word na trials of temptation are two concepts, duha ka word na related din siya sa usa. Somehow more is connected. Because trials brings temptations. Nangutanan ko na to. Kung wala kay kwarta. Trials na. Now, what is the temptation mo kay kwarta? Mangawat ka. What is the temptation kung you have financial difficulty, wala kay kwarta, you are tempted to question God's providence. Diba? Question ka, Lord, asa man ang imong pag-provide? For example, na imamatay na itong loved ones. You can be tempted to question God's love for you. Lord, yung ka-love ko ni mo, anong namatay lagi ng akong igsuon or ang akong
loved ones. You are tempted to question God. Sa aspect po sa suffering, kung ikaw pobre ka, kunya, pero nagkinabuhi kang matarong, pero dato tra, pero dautan. Kunya, dato kay siya. Ang imong paglantaw, mga dato, pobre man ako, pero nagkinabuhi kang matarong, ganun pobre man ko. Kunya, ang dato ni noon, imbes dautan siya, ganun may dato man siya. We question, we are tempted to ask God, the Lord, asa man ang justice ani? Asa man ang katarungan ni Lord? Nga ako nagkinabuhi ko matarong, ano problema ko? Kaya kining dato, nagkinabuhi ni dautan sa kinabuhi, nagtikadato, may nawan. You get the point? So verse 13, nato makita, na temptation, trials, brings temptations. Why are you tempted? Because sometimes of trials. And then we need to understand, ito kay connection sa verse 13 na ito makita, na ang trials brings temptation in our lives. Kung sa verse 13 to 15, ato makita din ang gibuhat ni James is, gipakita ni James, unsa ang source of temptations. Mga na ang title na ito, wala ko na-mention kanina. Ang title lang atong wali karon is the understanding the root of temptations or temptation. Sa verse 13 to 15 mga igsoon, yung nang basahon, ato makita dira kung asa gyud gikan ang temptasyon. So let's ask the question, mamatana ko nato. Who is the source of temptation during trials? Ingon si James sa verse 13, Pauline. Let no one say when he is tempted. Bukta sabot ani, walay dapat muingon ninyo. Nobody should say, no one must say. Ang sabay dapat nila iingon, dili dapat iingon, that I am being tempted by God. Diklaro ni James sa verse 13. The root of temptation is not God. Ato makita sa verse 13, diklaro ni James, let no one say when he is tempted, that person is tempted nga, I am being tempted by God. Si God may reason na naman nagitintal ko. You should not say that. Maliging ni James, we should never say that God tempted me or God tempted us, because James, ato makita that James does not want any one of them and even us to think that God is tempting us. Diba na abot sa inyong life sa una o sa ato life na ang temptasyon ato gi-blame ang Ginoo. When kita gitintal ta tungod sa pagsuway, mingon ta sa Ginoo nga, Lord, ay kung tintala, Lord. In this verse, maka-learn kita mga igsoon na temptations does not come from God. Tanawa sa reason ni James, nga dapat dili ang usa ka Kristohano moingon na kung gitintal siya, di siya dapat moingon nga gitintal ko sa Ginoo. Sa gingon ni James, sa duha niya nga reason, number 1 nga reason niya, for God cannot be tempted with evil. God is untemptable. Ngayon kang Ginoo, patintala, siguro na gamay ng part sa Ginoo nga natintal siya. Na sometime in the past na gitintal siya, wala gid ka makita na naitay mga Ginoo natintal siya. Ingon si James, no? For God cannot be tempted with evil. In other words, what we can see here is He is without capacity for temptation. Wala gid na sa Ginoo. No one can tempt God with evil, for He is a holy God. Sa John, 1 John 1:5. 1 John 1:5 says, unang Juan 1:5, mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak. Ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala dayoy kangitngit. If you ask naba kay sala Ginoo no bisag kamay, naba kay dautan niya. 1 John 1:5, wala gid kay makit-an maskin gamay nga kangitngit, dautan diha sa
Ginoo. Kay siya ang Diyos na kahayag. Ngun si John, gisangyaw na mo kaninyo nga ang Diyos kahayag. O wala gidya kaniya kang itmik. So, number one reason nga gyata kay James, ngano nga dili gyud ta dapat moingon kung agi tag temptations nga ako gitintal ko sa Ginoo. Ayaw i-blame gyud ang Ginoo. Why? Because God, number one, tempts. God cannot be tempted. God cannot be tempted with evil. Number two reason, ang usa ka Kristohanon, dapat hindi siya mo blame sa Ginoo nga gitintal ko nimo Lord. Why? Dili ta dapat maingon number two reason, because He Himself, sa verse 13, and He Himself does not tempt anyone. So if naay time sa una nga kinabuhi na atong ibaso lang Ginoo, pangayo ng pasaylo. Kay we karon kabaluta, God will never tempt you. God will never tempt His people. We as Christians should never blame God when we do wrong things. Nakabuhat kang sa imong gibaso lang Ginoo, ayaw daw basula ang Ginoo na. When you're tempted, ayaw basula ang Ginoo nga Lord, imo ko gitintal. Do not ever say that, because God will never tempt anyone. When we do wrong things or sinful things, blame it on yourself. Which is ato makita na sa verse 14 to 15. Basula ang imong kaugalingon. Because God, wala gid siya, it has nothing to do anang imong pagkasala dira. Because God cannot be tempted with evil, and because He is a good God, He would never tempt you. Diba? Because God cannot be tempted with evil, and He's a good God, He would never tempt human beings to sin. Whether Christian man ka o di man ka Christian, God, this is the truth. God will never tempt human beings or seek to harm you. Interesting ito makita dre. Sa verse 2 to 3. Mabalik ka sa verse 2 to 3. Kung saan ito makita sa verse 2 to 3. Consider it all joy with James, brothers, when you encounter various trials. Kung makasugat mo mga nagdaraylaan ng mga pagsuway, isipan na nakalipay, knowing that the testing of your faith brings about endurance. Notice sa verse 3, God tests us. He tests us Ginoo. But in this verse 13, God does not tempt us. You see sa verse 3? Knowing that the testing of your faith, meaning to say, trials are testing from God. But we should never say that temptation comes from God. Here's the point. God tests His people, but He never tempts them to sin. Trials and temptations are different, pero connected din sila. Trials leads to temptation, but trials comes from God, temptations comes from us. God tests His people. Look at Abraham. Sa may gibot ni sa Ginoo ni Abraham, ihatag imong anak, isakripisyo imong anak. That is a test. Tanawang Israel. Sa Exodus 16:4, gitest sila sa Ginoo. God tests His people, but He does not tempt His people to sin. Importante ka na nga tumasabtan mga igsoon. Balik ko na ko. Trials are from God. Temptations is from us. O gikan ni nato. I want us to understand but next one, the difference between trials and temptations. Trials are meant, ang rason nga nung pagsuway, aron ta mutubo, aron ta ma-refine, while temptations are meant to destroy us.
You see the difference? Trials are meant to refine us para mas mahimutang more Christ-like, while temptations are meant para ta ma-destroy. Dako kayo difference, mga igsoon. So sa verse 13, nato makita, when we are tempted in our trials, we should not blame God of that. Ana nga temptation. Because, number one, balik ko na ko, God cannot be tempted by evil, and He Himself tempts no one. Now, if dili nigikan sa Ginoo, mga tanata, asam din nigikan? Asam din nigikan ang sinful desire nato or ang temptations? Sa verse 14, ato makita, asa gid yung ugat sa temptation. The word, grabe kayong gingon sa word sa verse 14. Ang pinakaunang word ng gingon ni James, but. Kanang word na but is a conjunction, connecting word. May tanig but, gani, it is a contrast. Meaning to say, ipakita ni James na ang temptation, dili gikan sa Ginoo, but ang temptation, this is the point ni James, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Siya ito makita dre. Ang tentasyon ni ay di gyud dapat mong blame sa Ginoo ani because dili ni gikan sa Ginoo but gikan ni siya sa atong own kaugalingon nga lust. It is from our evil, sinful desires na nung natin matintal ka. Kung atong akong gusto makita na ito is, ipakita ni James, di ba, ang process sa temptation, na proseso of temptation. Ingon si James, when he is carried away, madasya sa temptation, o ma-entice sa temptation by his own desire. So, before that, I just want to balik ko na kong point kanina. Asa gi-attribute ni James ang temptation? To each person's evil desire. You should not blame God kung matintal ka o kung naay temptasyon. You should blame yourself nga nung naay temptasyon o nga nung natintal ka. Trials come from God, but temptations comes from us. It comes from our evil desires. Kung grabe kayo, gipulagway ni James dali nga kung sa'y paagi sa pagtintal sa atong sinful desires, sa atong paglingon. Nagamit si James dali word nga murag ka lang sa pagpangisda gani. Kanang lures and entices us. Diba ka na manggubit ka, di ba naman kay paon na? Gusto mo na paon, para ba na mabusog, mapakaon ni mong isda? O para mailad ni mo? Mailad. The purpose na nung paon ang kanang imong ibutang dira sa imong taga is because you want to lure, you want to, di mo siyang ma-carried away, madala ni mo siya, gawas sa iyong balay, magawas ni mo siya, umay mo siyang mailad, di mo siyang ma-entice, di mo siyang mapakabit sa imong gigihi mo allure. And that is what James, ang gigamit ni James dire. Ang gigamit ni James na word, isang word ba nga, kanang pang-hunting, pang-fishing na word, lures and entices us. That is temptation. Ang ato sinful desire, mag-lure na ito mag-entice na ito to sin. And you notice, ingon pag si James, sa verse 14, but each one, so may significance, so may importante ng each one. So ba ito makita na kung each one, matagusa. And then what do we see here is, si James, nag-emphasize niya ang universality of sin, universality of temptation. My point is, no single person is immune to temptation.
Wala gyud usa ka tawo except Christ nga wa gyud pagtintang nga giyan. Although even gani si Christ, agi gani temptations. Di ba? You remember sa ito gitintal siya sa wilderness? He was even tempted, si Jesus. So, importante kayo na masabdan mga. Each one is tempted. Meaning to say, nga ang temptation is universal. Walay tao nga di mo agi o temptasyon. Tanan ta, kung tao ta, naging tayo agian nga temptasyon. Every human being is tempted. There are no exemptions. Exceptions meaning. And so, hindi na ito masabda ka. Basin ikaw nagtuo ka nga, immune ka na. Kita tanan. Needs to be careful. Dapat na maghinay yun. We are to kill sin. Dapat na itong patyo na ito sala. We are to put me to death ang atong sinful desires. Sa sa 1 Peter 2:11. So may dapat na tubuhaton sa itong sinful desire. Dear friends, yung si Peter, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Yung si James, you abstain. Ang word niya ng abstain is likay mo. Paglikay mo sa inyong sinful nga desires, ay mo paggakos, ay mo pagduula na. Yung si James, abstain from your sinful desires. Colossians 3:5, sa ni Paul, put to death, patya, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed. You put it to death. So this is what we need to do. Ang Bible, pagdindot kayo because tinuod maanam kita sinful desires. Gani, naging ka ng temptations. But we are also guided ba sa Ginoo on what to do. Kasi buhato na to sa itong mga sinful ng mga tinguha. We are to kill it. Pat yun na to. Yung si John Owen, yung famous nga quote, kill sin, pat yan sala or it will be killing you. That is true. Which is sa verse 15, yung ginang makita nga ang sala, ang padunungan yun sa pagpakasala is death. Tanawa sa verse 15. Then when lust has conceived, so si James sa verse 15, ilahit na po siya, o ka na ba, metaphor, o ka na, nagamit siya po siya ilahit ng picture, pagpanganak na po. Then when lust, ang imong lust, imong sinful desire, manganak na lang siya, kung sabi mo, it gives birth to sin. You know what? Kung sabi mo, ang maling process sa temptation, from temptation, kanto sa sin, kanto sa death. Then, sa diya makasana ka, when it is fully matured, it brings forth death. There is nothing good yun, ikatag sa sana to. Ngayon, whether you like it or not, para di mo nindot sugo ng sa, o para na to, night time natintal ta, o murag okay kay para na to, sin will never lead you to life. Sin will always lead you to death. And you notice, mo nang mo ni James, dire, nga kita na tong progression nga mo climax ni siya mo hamtong ni siya o mo hatod ni siya o kamatayon sa tao. In here we see the seriousness of sin. Kung magpadayon sa pagpakasa, kung di ta mo inulsol, di ta mo biya sa atong sa, di ta mo tuong kang Kristo, it will result to death din. Continuing in sin leads to death. And so I want us to understand how serious sin is. Sin is dili siya butang na wherein buhatag din maayo at the end of the day sa katapusan sa kinabuhi. You have known, kabalo mo sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin
is death. That word wages dira, ang point ni Jane, ni Paul dira is, ang mahatag ni sa sala ni mga sweldo, at the end sa imong pagtrabaho diha niya, sa pag-serve mo sa sala, yes, death. Wala gi mahatag nga maayo nimo sa sala. That is why sa Bible nito kayo, gitawag kita sa Ginoo, repent and believe in the gospel. Repent and believe in Christ because diha nangid kang Kristo. Mapasaylo ta. Maluwas ta gikan sa itong mga sala. Dingkawas ta gikan sa pagkagapo sa sala. So, this is what James wants them to understand. Ang temptation asa gikan. We are not to blame God, ana? And we should never blame God. Yana. Because dili ginagikan niya, but gikan na siya sa atong sinful na desires. I want us to understand na kanang temptation, dili pa rin siya sala. You see the points of verse 15? Then when lust has conceived, kung manganak na ang lust, na imong sinful desire, kasi may tabo, sa diyan, mo give in ka sa temptation, it gives birth to sin. You see that kanang ang yang progress, ang yang dagan, progression, nga ang last, di pa na siya sa, pero kung conceive na lang siya, manganak na lang siya, which is meaning to say, mo give in na ka sa temptation, it gives birth to sin. Kung sa liya, kung ikaw magparehan ka sa when it is fully matured, it brings forth death. And so, in conclusion, mga igsuon, sa itong pagtapos karon, brothers and sisters, kita nga mga Kristohanon, we are to kill sin, we are to put to death our sinful desires. Dili ta dapat maminaw, dili ta dapat mo give in, dili ta dapat mo submit niya. We are to put to death our sinful desires. That is number one, na gusto na akong nga ito makatunan. Kill sin. Patya ang sala. Patya ang temptation. Patya yung sinful na desire. Number two, isip mga nag-aagi o mga pagsulay karon. I don't know kung saan yung gagian karon specifically. It may be poverty, nasiguro mo sa kalisdanan, nasiguro mo sa parang you're bereaved, no? May loved ones ninyo manawala. Nag-agi siguro mo o sa mga trials, pagsulay. I want us to understand that you are called, itawag ta sa pag-endure in whatever trials na mabot sa kinabuhi. Because in enduring trials, we are blessed. We are blessed because God has promised a future reward sa mga tao na endure in trials. And that is eternal life. So brothers and sisters, endure in trials. Because in enduring trials, you are blessed. When you endure trials, dili ka luoy. Bawa sa ino, ato paglanta, kung mag-endure tag trials, sige lang tag lahutay, ato tanaw sa ito kaugalingon kay, murag gidaw-daog, murag luoy tayo ta. Brothers and sisters, kita nga nagalahutay sa mga pagsuway, ayaw tanaway yung kaugalingon nga luoy. Tanawa ko sa inyo ni James, sa mga tao, mga Kristohanon nga malahutay, you are blessed. Why? Because you are a recipient of God's favor. Makadawat ka sa pabor sa Ginoo, which is eternal life. Money challenge ka na ito karon, Megsoon. Do not give up in trials. Continue trusting in God. Padayon ta ng musalig sa Ginoo sa mga panahon sa pagsulay. Padayon ta ng mga lagad sa Ginoo panahon sa pagsulay. Sayang trials, sayang tendency nato mga Christians, mundan na. Ngayon ta natin ako musimba ay mga nagagimang ko pagsuway or like din ako mga lagad sa Ginoo kay agi ko mapagsuway. Sayang ato mga pagsuway, gimo na tong excuse.
Kamundang ninunta. I have been praying, we are encouraged all the more kung na mga pagsuway, because we know in the future that we have a future reward, and that is eternal life. Gusto ko magsabta na itong ngayon ng atong life dire sa kalibutan is mumu lamang kayo. Sama sa gibasan itong klina sa Psalm 90. Kung sa giulagway dito sa kinabuhi sa tao, sitintara ang kinabuhi. Kung mochinta na grasya na niya sa Ginoo. Pero puno o mga, sa Bible, puno o kasakit. Natong kinabuhi ko sa Psalm 90, mura tagdahon, mura tagbulak na, nakakaroon, nasa buntag, mo bloom sa adlaw, pero ini kahapon, malaya. Life is short. And I want us to understand nga na ay promise ang Ginoo sa mga tao na munahutay in trials. Na siya promise of eternal life. So take joy of that, in that na truth. I have been praying and we rejoice, sana mga Lord, salamat kayo ba? Though karon I am struggling, I am facing trials, but you have a promise of eternal life. Kanato. Remember, we are not, trials are not permanent. It is only temporary. Yung sa Peter, it is only for a short time. Malantos na. What we always need to think, ato dapat pirmi hunahon. Diba sa remember sa verse 9 to 11? Dili ta dapat mutanaw sa itong sitwasyon, pero dapat mutanaw kung sa'y promise na ginunato in the future. We have to look past our circumstances in life and look to what God has promised kanato as Christians. So I have been praying, I will learn about temptations. Gikan siya sa nato, ginigikan sa Ginoo. And I want us to remember that trials leads to temptations. So we need to be careful nga dili ta dapat magpada sa temptation in trials. Kaya naging tendency nga kung nakay trials, naging pagtimtal. But what it's important to understand dire is dapat dili ta magpatintal in trials. Let us glorify God, glorify Christ during trials with soul, because that is what He wants. He wants us to trust Him, musalig niya, mudepende niya, mualagad niya sa atong mga pagsuway. Let's pray sa atong pagtapos karon. Father, thank you for your word. Salamat sa mga pulong Ginoo nga natudlo ka namo sa daghang mga butang. First, salamat Ginoo nga imong gitudluan about blessed day me, umulahutay me in trials, because makadawat mi sa imong favor, and that is eternal life. Lord, help us to make it na usa nga among mahimong motivation during sa trials nga magagimi. Namutanaw gimi sa unsay naana mo nga reward in the future, and that is eternal life. Help us, Lord, to not focus sa mga problema, mga pagsulay, but tulong beyond, mulahos ang paglantaw sa unsay giandam nimo namo in the future. Also, Lord, I pray na among sa among nakatunan about temptation, na dili niligikan nimo, at gikan ni sa among sinful desires. Lord, help us during temptations. Tabangi kami nga dili mo give in sa sala, Lord. Dili mo give in sa temptation. But Lord, help us instead to kill sin. Patyon, Lord, ang among sinful desires. Patyon ang mga dautan, ng mga tinguha. Because we know nga ang sala, dili kay maghatag og maayo sa among mga kinabuhi. It will only lead to death. And so, Lord, thank you for your word this morning na imong gitudlo ka namo. Tabangi tudloy kami. Mapadayon din, Lord. Mahimong manggilimo tayo sa among kinabuhi ang kalibutan. Dalay ko to Diyos sa katapusan in Jesus' name I pray. Amen.